Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, May 27 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo mga kaibigan, please huwag niyo pong kakalimutan muna na mag-like and subscribe at pa-share na rin ang ating update sa ating mga kakilala at mga kaibigan. Maraming salamat po mga kaibigan. Sa kasalukuyan ho, no, ay wala ho tayong minomonitor na anumang low pressure area or mga bagyo sa loob at labas ng ating Philippine area o press possibility. Pero meron po tayo ngayon na tinatawag na Intertropical Convergence Zone or ITCC at nakaka-apekto yun sa ilang bahagi ng Mindanao at Palawan. Kasama na rin dyan ang Easterlies at ito pong frontal system. So ipapaliwanag ko sa inyo mga kaibigan one by one dahil nga po papasok na rin ang tag-ulan at inaasahan niya ngayong kalagitnaan po or first week po ng June. So maging handa tayo mga kaibigan. So ano nga ba yung mga dapat nating malaman mga kaibigan? Unahin na muna natin ito nga pong Intertropical Convergence Zone or ITCC. Ito po mga kaibigan yung tinatawag natin na pagtatagpo po ng hangin galing po sa northern at southern na hemisphere. At nagiging sanhi po ito ng pagbuo ng mga kaulapan or mga thunderstorm. Madalas ho yan sa hapon ho at sa gabi. Nakaka-apekto yan sa ilang bahagi ng Mindanao at ibang bahagi pa ng ating bansa. Especially po itong lugar po ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Asahan ng kalat-kalat na pag-ulan dyan, may pagkulog at pagkidlat sa hapon at sa gabi. Yun ang po talagang dapat nating paghandaan. At bukod dyan mga kaibigan, ang natitirang bahagi naman ng Mindanao ay posibleng makaranas naman ng maayos o maaliwalas na panahon. Ngunit may mga posibilidad po ng mga isolated localized thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. So pangalawa, ito yung dapat nating tandaan. Ano nga ba yung tinatawag natin ng frontal system? So pag sinabi nating frontal system mga kaibigan, sa kalaman ng bawat isa, ito po yung salpukan ng malamig at mainit na hangin na karaniwan pong nagdudulot ng maulap na kalangitan. At may kasama itong pag-ulan sa mga apektadong lugar. So yung mga lugar na posible o apektado po ng frontal system, kasama dyan ang Batanes mga kaibigan. So asahan natin ang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at kidlat At pagdating niya sa hapon, madalas din nangyayari sa gabi. So bukod dyan mga kaibigan, yung pangatlo, ito yung sinasabi natin na Easterlies o yung mainit na hangin mula po sa karagatang Pasipiko na nakakaapekto naman sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasama na dyan ang Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa mga kaibigan. Ang ilang bahagi naman ng Metro Manila sa ilang parte ng Luzon, makakaranas naman tayo ng maalinsangan o maaliwalas na panahon. Asahan pa rin natin, meron tayong dangerous heat index o yung mainit pa rin na panahon. So mga kaibigan, kahit papalapit tayo sa transition sa tag-init, papunta po sa tag-ulan, madalas talaga yun mga kaibigan. Actually, medyo late talaga yung pagpasok ng tag-ulan ngayon dahil nung mga nakaraang taon, February pa lang, March, April, may mga bagyo na talaga na nabubuo. Pero sa ngayon talaga mga kaibigan, nakaranas tayo ng mahabang tag-init. So inaasahan natin mga kaibigan ang dangerous heat index natin. Ito yung mga lugar. Dagupan City, Pangasinan, asahan natin dyan ang 45 degrees Celsius. Napakainit niyan. Sa Aparin naman at Cagayan ay 44 degrees Celsius. San Ildefonso, sa Bulacan yan mga kaibigan, 44 degrees Celsius. Ilang parte po ng Cavite, Cavite City mga kaibigan, 44 degrees Celsius. Lawag City, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, 43 degrees Celsius. At ang ilang bahagi po ng Pampanga, 43 degrees Celsius mga kaibigan. Infanta Quezon, 43 degrees Celsius. Camarines Norte, Masbate City at ilang bahagi mga kaibigan ng Iloilo City, 43 degrees Celsius. So kung titignan nyo mga kaibigan, madalas yan talaga sa umaga hanggang tanghali. Sa hapon naman hanggang alas 4 mainit pa rin yan mga kaibigan, yung mga lugar na aking binanggit. So ugaliin po natin magdala ng payong, ng sombrero, panlaban ho yan sa mga sobrang init. Sa biglaang pag-ulan naman, jacket at kapote mga kaibigan, lalo na yung mga umuuwi, yung mga nagmumotor, yung mga nagbabiyahe mga kaibigan, maging handa po tayo. So meron bang nabamonitor mga kaibigan na posibleng mabuo ng mga low pressure area?
within the next 24 to 48 hours. As of now mga kaibigan, upon checking po sa advanced weather forecast natin, wala ho tayong nakikitang anumang banta po ng low pressure area na mabubuo within the next 24 to 48 hours, no? Pero inaasahan mga kaibigan, no, pagdago po matapos, no, etong buwan po ng Mayo or first week po ng June, posible tayong may mabuo na mga low pressure area. Take note, mga low pressure area, pero it doesn't mean na ito yung magiging isang ganap agad na bagyo. Pagpasok mga kaibigan ng June, dyan na unting lalamig ang ating panahon. Yan na yung unting-unting pagpasok po ng hanging habagat, no? O yung sinatawag natin na amihan season. Medyo dyan na talaga nakakabuo ng mga bagyo mga kaibigan o mga low pressure area. Inaasahan pa mga kaibigan, bago matapos ang buwan ng Mayo, posibleng low pressure area ang mabuo, posible ding hindi. So mas maganda na nakaantabay tayo at nakamonitor sa lagay ng ating panahon. Sa ngayon, yan muna ang update natin mga kaibigan ko mga kababayan, and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel for more weather updates. Maraming salamat po.